Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. BBS-FM sa siyudad ni Naga, Basta Bareta, Sigurado, asin sa Kakampi, Kamsur, online. Kakampi, Network News. Kakampi, Network News. Kapusa sa Indo, aldaw kitang Biyernes ng Unyan. Petsa 9, kambulan na Agosto taon 2024. Ginarihato dyan po sa Indo ang amin ng mga bareta digdiansa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita po na ang tabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi Partido. Siniman po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. At sa muyang live streaming via FB Live sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kay barang ko si Iban Bulawan sa lado teknikal. Halidigli sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, ayon sa Lando National ngunyan. Pinanuwasarak ang Court of Appeals ning freeze order ang mga bank accounts asin mga pagurugaring kang Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Pasado sa 48 sumpay ng resolusyon kang CA, napigpadrinuhan ni upig ponente ni Chief Justice Gabriel Ribiñol. Napaganaman na inaprobaran kani ang petition for freeze order na isinangat kang Anti-Money Laundering Council laban sa mga pagurugaring ni Kibuloy asin man kang KOJC. Kabali man sa kasuguan ang bank accounts ni Maria Teresita Dandan, Helen Pagaduan Panilag, Pauline Chavez, Canada, Crescente Chavez Canada, Ingrid Chavez Canada, Sylvia Kaliha Sibanyes, Jacqueline Wong Roy, Aluna Mertalia Santander, asin si Marlon Bungas Ako, siniban ang Children's for Foundation Incorporated, asin ang Suara Sag Media Corporation, layo ang nag-operar kang Sunshine Media Network International, layo man ang media arm kang KOJC. Sakop pa kang freeze order ang 10 bank accounts, 7 real properties, 5 motor vehicles asin sarong aircraft. Napagurugaring kang KOJC, siniban ang 47 iba pang bank accounts, 16 na real properties asin 16 na motor vehicles kang KOJC. Sa pag-aprobar sa freeze order request kang AMLAC, sinabi kan na Court of Appeals na nakahiling sida ning rasulabli basehan tanganing tumudan na ang mga bank accounts ni Kibuloy may koneksyon sa mga unlawful activities asin predicate crimes, arog kang human trafficking, sexual asin child abuse, sex trafficking of children, fraud, conspiracy, marriage fraud, smuggling, money laundering asin iba pa. Sabi pa kan CA, epektibo ang freeze order sa urog na madaling panahon asin maadurar sa laog ng 20 dias. Patandaan si Kibuloy, presente pinakahanap ka mga autoridad huliman sa kinakampang na kasong pagpalga sa Republic Act 7610 ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act as Republic Act 9208 o ang Qualified Human Trafficking. Inakusaran ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia ang Smartmatic na posibleng ang dating service provider kan na Comelec ang nasa likod kan demolition job laban sa komisyon. Sa sarong press conference kasugma, inatapig daw kan pamayok ang Comelec na mayong foreign bank accounts asin peke ang mga ining kabaligtaran sa mga idinadaklag na akusasyon laban sa saya. Sigun pa kay Garcia,
igwang foreign entity ang nagpupurbar na makiaram sa eleksyon sa Pilipinas matapos madiskubri ang mga kumpanyang nasa likod ka nagpapragos na demolition job. Nasusog naman subot ang kumpanyang nakabase sa Amerika na subot nagbukas ng bank account sa ilalim kan sa iyang pangaran para suportaran ang akusasyon na igwa siyang offshore bank accounts na pinagtaguan kan sinasabing suhol na kwarta. Sinabi ni Garcia na diskubre kan sa iyang team ang may sarili kang Jaliho Consulting na nakabase sa Miami, Florida. Sa ipinisintar na kanopisyal sa mga empleyado kan media o sa mga miyembros kan na medyang white paper o mga dokumento nagpapahiling. Nagkudusin ni mga deposito ang sarong Jaliho Consulting LLC na pag-arurugaring kan sarong Jose Herrera na sumot offshore bank accounts ni Garcia sa Cayman Islands. Nainotang sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta na nakaresibi subot ng gwarta halin sa mga bangko sa South Korea. Ang nasyon kung saan nakabase ang Miro Systems na nakakuha kang bilyon pesos na kontrata para sa pagbakal ka mga voting counting machines as inibapang gagamiton para sa 2025 midterm election sa Pilipinas. Sigun pa kay Comelec Chairman Garcia sa ginibong pagbubusisi sa pagbibistuan ni Herrera sa pagiling online nagluwas na ini sarong direktor kang Albatros Technologies Corporation na may parehong address kang Smartmatic sa Barbados. Sabi pa kan opisyal, nagsisilbing legal counsel kan Smartmatic Herrera asim biyanan kansaro sa founder asim mesadiri kan asambit ng service provider. Digdipig kwestiyon kan pamayo kang Comelec kung inimanagad nagkataon sa naman na magkaparehas ang adresa. Sa lado man kang Smartmatic, pignigaran kani. Ang mga akusasyon sa Indari Garcia, asin sinabing day imbulto o day sinda ang nasa likod. Kang ano man mga claim kan full body chip, kung sa'y sinabi kang kumpanya na nasampit ng mga akusasyon, bakong patas, asin bakong makahustisya. Mientras tanto, ipinahayagman kan pamayo kang Comelec, nagpadala na siya ng surat sa US Department of Justice para hagadon na maglansar ng investigasyon sa insidente. Nangangapunan pa man si Garcia sa Kongreso pati naman kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para magtabang sa pagresponde o pagsimbag sa sumut foreign intervention. Ipinahayag ni Garcia na inina ang huring pagkakataon na mataram siya may koneksyon sa mga akusasyon laban sa iya asin sa komisyon para tuldukan ang mga preparasyon para man sa pagkukulisir kang eleksyon sa pasunod na taon. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:15 ang oras ngunyan. Mientras tanto, sa iba pa mga balita kung dyan sa Radyo Nacional, pinatawan ng guilty sa kasong perjury ang dating agent kang Philippine Drug Enforcement Agency matapos magputik sa korte sa unsing pay na desisyon ni Acting Presiding Judge Jason Alveros kang San Fernando, Pampanga Municipal Trial Court in Cities Branch 4. Sinintensya na makulong ng 4 na bulan si PDEA Agent Jonathan Morales. Si Morales ang kontrobersyal na testigo sa Senate investigation na kasabilan sagad na PDEA leaks kung saan kabali sa isinasabit sa illegal na droga, sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin aktres na si Maricel Soriano asin iba pang bistadong personalidad nagluwas sa nagibog-ibo sa naman asin kaputikan ng mga testimonya kani. Sabit man sa kaso sa Pampanga ang testimonya ni Morales kan 2011 mentras na siya sa nung PDEA agent. Sa record kang kaso, tinuyo asin illegal. Daragtaw ni mga salang testimonya si Morales sa korte laban sa dalawang illegal drug suspects na sina Albert Kuchua alias Kai Hai Ying asin Aaron Tan alias Wen Chin Miao. Napaglaban na matapos ang pirambulan, ipingatras ni Morales ang sayang affidavit laban sa dua asin sinabing pinilit sa naman siya kan mga haralangkaw na opisyal na magtestigo laban sa mga suspect. Alagad, dahil kumbinsido ang korte sa depensa ni Morales, sulit dahil ka na napatunayan na totoong pinilit sa laban siya. Gilibukan na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinapamayuhan ni Senadora Ronald Bato de la Rosa ang 4 na beses na pagdangog sa sumot PDEA leaks kung saan nagdasayuma. Upignigaran ka mga dati asin presenting opisyal kang PDEA at mga akusasyon na kan dating PDEA agent na si Morales. Malansar ginarin ng tulong aldaw na transport strike sa masunod na simana ang transport group na Manibela.
Ini matapos na ibasura ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang resolusyon ka Senado na nag-rekomendar ng temporaryong suspensyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program as in Public Transport Modernization Program. Sa sarong press conference kasugma, pinanunsya ni Manibela President Mar Balbuena ang paglalansal ni daning untok pasada. Pun Agosto 14, sundon 16 na natungod sa mga aldaw kang Biyerkules sa Good Biyernes. Dagdag niya pa, dahil mo na sila nananakot sa masunod na Miyerkules kung saan mayong malinaw na direktiba halin sa Palasyo Malacanang, Department of Transportation o bagay sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kung paano ang mga minoriya na natada. Matandaan dahil parang naloy, nagparawas ang Senado ng resolusyon na nag-rekomendar sa temporary suspension ng PUVMP na kinukontraban ka mga transport cooperative na nagsunod sa programa. Dahil mang pinamuran kang Presidente ng Pilipinas ang resolusyon na pinirmahan kang 22 na senador, imbes na nindugan sa sayang suporta sa sinambit ng modernization program sa sektor kan transportasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:19 mga tugang at 10 ang tabera ng mga report na maghalis mga pagriban dito sa lawas. Dahil dapat subot tawanan impases ang Office of the Vice President sa deliberasyon kang proposed budget kani para sa 2025. Sigun ki Congressman Joel Chua Camarilla, dapat busisyon na maray ang proposed budget asing kung paano ginamit kan opisina kan Vice President na si Sara Duterte ang budget na itinaw digdi o itataw digdi ko niya na taon o pigtaw ko niya na taon asin sa nakalis na 2 taon. Ngunit na taon ang OVP iguang budget na 1.87 billion pesos asin may proposed ng 2.02 billion pesos para sa 2025. Matandaan pirang binutos na ang pigdurar kan pagdiskutir sa budget kang OVP sa nakalis na mga deliberasyon kaini. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Balitahan ko niya sa luwas. Pagbakal ni mga computers and CCTV camera sa Naga City General Hospital. Bako man ang priority, sabi kan IT head kan Naga. Alam dadis. Balitahan ki Maiko Garcia. Maiko. Pesos ang inahagad na budget kan Naga City General Hospital para sa pag-purchase ng computers as in CCTV cameras. Yan para dagdag na IT equipments para sa eksistidong ospital. Alagad sinabi ni Mr. Ruel Oliver, pamayok ang Information Technology Office kang LGU Naga, na bako pa man ining priority kung ospital. Dangan, kay puwan pang ripasuhon ang magkakapirang purchase request. Sinabi kang enot ni Konsel Uying Rosales sa sesyon regular kang Sangguniang Panglungsod na mas mabusisi ang mga konsel sa budget na ipuprocure o kukonsidera na proyekto. Yan tanganing malikay sa pagtuyaw asin baka siguro man na aring man na kantidad na bubutusan kang syudad sapat sana sa kung ano ang kaipuhan. Parehas nag-uyon ang IT head asin ka mga konsel na pero ngaya mas prioridad ang personahe kang ospital. Pati o partikular si mga nasa medical field kang nurses asin laboratory technicians. Maramduman bago pang IT equipment sa ospital, nagbutas pa lang ng 50 million pesos na pundo ang LGU Naga para magbakal ng programa o software na maprotehir sa virus as in hackers ka mga opisina sa lokal na gobyerno. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Thank you, Maiko, kasay mong bareta, halis sa luwas. Oras siya ito niya matugang alas 5:22. Mientras tanto, sa ibang panlitalas ka mga bareta niya itong dyan, bareta pa magrari sa Senado Nasyonal. Ipinagmalaki ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayong nagbunos na dugo asinagi mga tao ang operasyon kang pulisya sa paglaban sa illegal na droga sa iba pang kriminalidad sa Pilipinas sa iraram kasang administrasyon. Sa pagtaram kang Presidente sa ika-123 na anibersaryo kang Philippine National Police sa Camp Crami, sinabi niya na bakuna naging epektibo kundi legal
makatawa sila susug sa lay ang mga paagi kang pulisya sa paglaban sa illegal na droga, smuggling, illegal na sugal, private armed groups, human trafficking at iba pang kriminalidad. Inumamang ang Presidente si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Inuli sa raramkan sayang liderato, nagkudusin ng mga agresibong lakdang para mamantinir na bakamtan ang katulidungan asin tranquilidad sa kapalibutan. Apura kayan, mas pinakusog tamang kang PNP ang sa indang mga operasyon. Asin pinakusog ang deployment ng mga pulis kaya naghuros ang kriminalidad sa nasyon, partikularmente sa mga lugar na halangkaw ang krimen. Kasabay kani, hinagad kang Presidente sa mga autoridad, suportaran ang liderato kan PNP. Binibistuman ni Marcos ang sakripisyo asin serbisyo sa Pilipinas kang Philippine National Police. Piglino kang P-Box na mayong banta ng tsunami sa mga baybayon kang Pilipinas. Ang tuminamang 7.1 magnitude na linog na namatian sa Kyushu, Japan. Nagyari ini mga bandang alas 3:42 nin paghapon kasugma. Sa local data kang ahensya, nasa 6.9 magnitude ang sedang nasukol. Medyo hababa kumpara sa initial report. Halin Japan, 7.1 magnitude. May raro bining 33 kilometers. Asin tectonic ang pinagalian o ang origin. Dahil na po ni maglaog sa Senate building ang mga security aids. Asin ang dagmang na mga alalay ka mga opisyal kang gobyerno na maging parte sa deliberasyon ng 2025 national budget. Ini ang pinanunsya ni Senate President Francis G. Escudero kasugma. Rason Escudero, salbado ang Senate building para sa mga opisyal kaya dahil na kay puwan pang bitbiton sa loob kan Senado ang bodyguard ka mga opisyal na maatindir sa budget hearing. Sigun saya, sa maabot na Agosto 14, pupunan ng briefing sa mga senador kan mga Development Budget Coordination Committee. Kung saan na 8 committee rooms ang pagigibuhan kan sa labay-sabay na deliberasyon kaya kay puan na limitaran ang mga papahampangon na resource person. Sigun saya, kay puan na matapos din ang deliberasyon para sa propostong lampas 6.3 trillion pesos na 2025 national budget sa September 28 bago ang suspensyong kan sesyon kang Kongreso. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Inanok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gabos na partido politikal sa Pilipinas na magtarabangan asin magkasaro tanganing mapakaray ang buhay ka mga Pilipino imbes na mag-iriwal asin magkabaranga. Ang pahayag ginibog ang Presidente sa seremonya kang alyansa kang Partido Federal ng Pilipinas na sayang political party asin man kang Nationalista Party sa Taguig City kasugmang pag-aga sa sayang pagtaram. Sinabi kang Presidente na ang iriwal ka mga partido pagsayang sa nang panahon asin ineriya kaya mas maray na magtaramangan asin magkasaro tanganing mas mapakaray ang buhay ka mga Pilipino. Mangyari sa naman ang pinapangitulugan para sa nasyon asin sa mga Pilipino kung magkakasaro para sa sarong mas magayon na buhay ng mga namanuan. Dahil man tago sa publiko na nagkakalamat na ang unit team na tambaran kang Presidente asin Vice President Sara Duterte asin nagbabanat na sa nagkapirang institusyon ang Vice Presidente matapos ini magdimitir bilang miyembro kang gabinete ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungo niyan, bareta pa magraresalado national 527 at siyang babalikan niya itong mga reportali sa luwas. Nagkasundo na mga tugang ang Department of Education, pati naman ang Private Sector Advisory Council, Jobs Committee, para punan ang Work Immersion Program asin mapakusog ang tsansa kan senior high school student na makahanap tulos ng trabaho. Tistiguan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Palasyo Malacanang ang pinirmahan kang kasunduan para sa public-private collaboration takaling
Matuldukan ang job at skills mismatch na haloy ng problema sa nasyon. Nakapanaman sa pinirmahan ng Memorandum of Agreement at mas pinakaray na on-the-job training, pagtataon ni mas dakul na oras sa mga estudyante para makanood sa mga trabahong madaling laugan, job fairs, marching opportunities, asin ang training para sa mga patukdo tangaling magiyahan ang mga estudyante. Sigun sa Presidential Communications Office, ang inisyatibo yan tangaling hipnuan ang kakulangan sa pagutanan kang theoretical education asin eksperyensya sa practical industry para man mas magkaigwaning potensyal asin oportunidad ng mga estudyante sa mga employer. Kabali man sa mga industriya na mabukas ng oportunidad para sa mga senior high school student, ang mga semiconductors asin electronics industries sa Pilipinas, IT Business Processing Association of the Philippines, Philippine Construction Association, asin man SM Group and Philippine Center for Entrepreneurship, asin iba pa. Nagpirma sa MOA sinda Deputy Secretary Sani Angara asin na PISAC officials sa pagiman ni Joey Concepcion ang pilot program pigtalaan sa 2024-2025 school year. Ay, good news na yun. Para naman sa mga mayo pang panggastos para sa college, pwede na muna magtrabaho si matapos ng mga senior high school. Mientras tanto mga tugang, sa iba palitales ka mga bareta niya tungkol yan, para ito pa magrali sa lado nasyonal. Mantinidong apektado ng pagbaha ang 66 o 63 na lugar sa manibibang parte ng Pilipinas. Pirang simana po na magtama ang Super Typhoon Karina na pinakusugpakan na duro sa bagat. Sigun sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Central Luzon ang nakapagristo ng pinakadakong na lugar na binaha na uminabot sa 56. Anata ng bilang dairisto kantulong iba pang riyon na kinabibilangan kang Cordillera Administrative Region, as in Northern Mindanao, as in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na dati pang binabaha po na magtama ang inot na bagyong si Butchoy. Sigun sa konseho, ang iba pa lugar na dahil naghuhupa as in dagos na sundan nin mga paguran. Mentras tanto, sumilakat naman sa 1,715,194 families at nairislong napiktaran katampad kan 6,426,994 na persona. Nairistro kang Central Luzon ang may pinakadakon na bilang ka mga biktima na uminabot sa 1,332 families, nakatampad kan 3,422,000 na individual. Mientras tanto, 10 milyon man nakapagristo ni mga seri ng landslide kasunod kan maiwasan na paguran, kinabibilangan kan Region 2, Calabarzon, Region 7, 8, 9, 11, 12, Caraga, asin BARM, duman sa Mindanao. Oras ko niya mga tugang. Alas 5:30 yun na po ni pag-aaga. Nagkatabi ka mo sa mga baretang amay. Dili po sa Kakampi Network News. Oy, Biyernes duman sa mga napapagligaw kang aldaw. At 9 na ko dyan, kampulan na Agosto taon 2024. Sa mga parantlaban niya to, may mga schedule naman ng mga power interruption ngayon na pag-aldaw, partikularmente sa rarom kang kaso ni kutong coverage, kaya mag-andam kita sa pingalauman na maghapon na naman na mayong supply kang kuryente, kasabay kan malayahon man na budos atod sa paagi kan serbisyo kan Metro Naga Water District. Kaya asigasong amay sa satoy mga kababayan, kakaling dahil kita maapiktaran kan mga inconveniente na serbisyo kan mga public utilities, pati naman po ang transportasyon, huli kang grabing traffic. Mabalik kami at yan, pare-parago sa iba pang mga baretas sa Kakampi Network News, live sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas, lapas, Kakampi mo.
Oras ko niya mga tugang. Alas 5:40 na po rin pagka-morning. Tuganas, labas. Kakarabi mo. Balik na sa mga baleta pangko dyan sa Radyo Nasyonal. Pagandalang kansidado na limitaran ang mga holiday sa Pilipinas. Sigun kay Senate President Cis Escudero, nagkasundo ang mga senador na limitaran ang bilang ng mga holiday sa Pilipinas matapos mahiling nakatampad ng lampas sarong bulan ang dakol ka mga holidays. Jesus Marosipian. Plano man na irekomendar ka Senado na pagsaroon sara ang petsa sa pagrumdum ka mga kamundagan na sing kagadanan ka nagkapera mga heroy. Asim pagsaroon ng mga holidays na may sasarong katuyuan sa naman araw kan araw ng kagitingan asin man na National Heroes Day. Apura kayan, iba-iba pasubot ang mga holidays na igwang national, local, asin religious holidays. Asin mga ini, mayong laog sa trabaho, asin kaipuan bayadan ng doble ang mga malaog. Aram ni Escudero na magkakaiguaning diniskusyonan manong rigdi alagad mas maray na pag-urulayan ulit sa kadakuldako ng mga holidays naging less competitive arasyon. Asin man ang mga obreros ay tama daw niyo. Ano? Tama daw niyo. Apore ka ng mga official holidays, piyesta sa mga banwaan. Oh, holiday. Ano pa? Birthday, day malaog. Anibersaryo, day malaog. Ha? Tama ning armo ininadaw ko naman sa kuyang amigong negosyante diyan sa banwaan ng pao. Nag-antabi ko niyan si Boss Roger Pera. Ano? Sa 365 aldaw. Pagkadakol-dakol ang sayang sa laog sa trabaho huli ka ng mga holidays, national pati mga local holidays. Ngunyan na-realize na kan Senado, bawasan ng mga holidays. Nakadaklang pati, pigabangan ang long weekends. I-adjust para itungod na Biyernes, Sabado, Domingo, yan. Long weekend. Yan ang paborito kang mga nag-halat ng holidays, lalo sa mga taga-gobyerno. Nagpuo na magpabagal ang gobyerno, pun kasugman ng 29 pesos na kada kilo kang bagas sa mga kadiwa stores sa nagkatarang opisina ka National Irrigation Administration. Inarapag naman kay Administrator Eduardo Guillen. Mentras tanto nakatanaan man ilansar sa masunod na simana ang programang P29 kilo kan bagas sa mga kadiwa centers para mas dakulpang mga consumer halis sa silambit ng sektor ang makakabakal. Sigun kay Guillen, asin Agriculture Secretary Francisco Chuy Lowry Jr., limitado sana sa 10 kilo kan bagas kada consumer ang tutugutan tanganing mas dakulpa ang mapagserbihan kan silambit ng 29 kilos na o 29 pesos na kada kilo kang bagas sa naroon kalasambit ang programa. Bagong ani ang ibabakal na masiram asin magayon na klase. Aminado man ang opisyal na ang halangkaw na presyo kang bagas sarong matinding angat sa gobyerno, lalo na sa mga surveys na nagluluwas na halangkaw manggiraray ang inflation sa nasyon. Inot naman sinabi ni Secretary Laurel na ang pagbabakal ng bagas sa kantidad na 29 pesos sa kada kilo sarong long-term program kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay totoo ni, maray ang klase kang bagas na pinapabakal dyan sa NEA. O inikay, timbrihiman kami. Kisa naman sa mga kadiwa sa luwas kang NEA. Ining mga ipinapabakal sa NEA, mga bagong ani, halis sa mga parauma. Ano daw ko'y gwapa? Oras ko niya matugang 5:45 ng pagka-morning. Balikan tayo muna mga bareta makalis sa mga paginiban yato sa luwas. Tulong barangay dyan sa San Fernando, Camarines Sur, binisita asin piglibot ni Governor Luigi Villafuerte. Bareta ngayon haliki Mike Rabito. Mike! Ipinagpahayag ni Dr. Ara de la Rosa Barcinas kang RHU sa Banwaan. Nga katapusan na kaugmahan asinwan pagpapasalamat ang namamatayan ngunyan
kan mga taga-Banwaanin San Fernando, Camarines Sur matapos ang ginibog nga pagbisita ni Governor Luigi Villafuerte sa tulong barangay kang naunang bita na nga Banwaan kan uminaging aldaw. Sigon kay Municipal Councilor Tinda Nabar kang Team 1 San Fernando pinagbisita kan hobe na gobernador ng mga barangay kang Alyansa, San Joaquin, Asinman, Grijalbo, iyan tanganing magtaon in Cavite Food Assistance Program sa nasa 1,632 na mga household kang naunang bita ng mga barangay. Apera kani, padagos man subot na pigapapakinabangan kan mga taga San Fernando ang scholarship program, educational assistance, medical, asinman burial assistance para sa mga residentes kan Banwaanin San Fernando. Apera kani, sa ginibong pagbisita ni Governor Luigi, piga promisaan man subot kani ang San Joaquin Elementary School asinman Alyansa Elementary School ning bagong covered court na papabugtakan ning pondo para sa sunod na taon 2025. Kaibahan na ang tinampo palaog sa San Joaquin na kaipuhan ng ma-rehabilitate asinman ang barangay Grijalbo tatawan manin magkakanigong aksyon. Apera kani, kadakol pasabot din mga programa asinman mga proyekto na nakatalaan darahon dyan sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur si Governor Luigi Villafuerte kaibahan na sa 2nd District Congressman Elroy Villafuerte. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang bakal solterong nanamos sa Salug kang Naga, binawian naman nin buhay. Michael Garcia sa report. Dobleng kamunduan ang namamatayan kang pamilya Cofe matapos nabawian naman ng buhay ang ama kan nalamos na soltero. Ipinaig Nanay Oliva Rosario Cofe na mantang binabantayan niya ang sayang aki na nakabilar sa chapel kang Kalinga sa Balatas, Naga City, binawian naman ng buhay ang sayang mister na nakakonfine sa Bicol Medical Center. Dagdag pa kay ni, si agum niya na nagadan ako na nindang mawalay naman sa sayda huli sa grabing namamatay na ilang. Alagad kung ikukumpara, naingat tanggap ang pagkagadan sa siyang bunsong aki na si Kenneth na naglukso na lamo sa Naga River huli sa suruban ka magturugang na subuot inapon si plastic may namahilog na mga bado. Ang siyang aki sarong person with disability na mentally challenged na kinumpirmarmahan kang City Social Welfare and Development Office siniguro man ni punong barangay Ferdinand Dihita kang barangay Balatas na matatawanan ning magkakanigong asistensya ang pamilya Kobe uli sa dobleng pangbundo uli tabak usan na si Aki ang nagaran kundi pati naman si ama na nag 50-50 sa BMC. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kaya matugang alas 5:48 din pag-aga. Balikan tayo mga pambareta sa lado nasyonal. Piglatag naman kan Department of Trade and Industry DTI ang 5-point strategy kang ahensya para sa pagkapakusog kang micro, small and medium enterprises o ang mga saralit na negosyo sa nasyon. Sa sarong briefing diba sa Palasyo Malacanang, sinabi ni Acting Secretary Maria Cristina Aldiguer Roque na ang MSMEs sa Pilipinas minarepresentar sa 99.5% kan business sector as in 60% kan workforce. Kaya marikas na maarangkada ang ekonomiya kung na maiangat ini. Enot sa estratehiya iyo ang digitalization para sa mas marikas na paghahatod ng mga produkto as in informasyon sa interno Pilipinas. Halimbawa digdi, ang TikTok na popular ngunyan sa digital selling kung saan kadakol ang nagaganansya. Ikalawa, diversification o ang pagpurbar na magpabakal kan iba pa mga produkto asin ikatulo ang funding sa pagiban kang purchase order financing small business corporation kabaliban sa ang pagtutulod kang franchise businesses asin ang mentoring o ang pag-alalay sa mga saradit na negosyante. O naman sa mga PMA gusto maging kadite, bubukasan na sa weekend ang nagkapirang seriering entrance test para sa Philippine Military Academy. Nasabit ng examination, nakataraan sa 46 na testing centers sa maribibang partikan na Pilipinas. Edot naman naginibo ini sa Mindanao. Na nakataraan o gigibo sa Mindanao, na nakataraan sa Agosto 10 sa Good 11, masunod sa Visayas as in Region 5 sa August 24 hanggang 25. Sa National Capital Region as in Region 4A as in 4B, mapun man sa September 7 sa September 8.
Uling makonduksyon ng examination ang Sentral Sinbapang Riyon sa Northern Luzon na nakataraan man sa September 21 sa 22. Sigun kay PMA spokesperson Major General o Major Maria Charito Dulay, nabisuhan na ang prestiyoso military school ang mga masabak sa sinambit ng examination katakod sa mga pigtala na aldaw. Mientras tanto, ang PMA cadet na mapasar sa nasambit ng examination, mapapalaban tulo sa 4 na taon na military training program, asin papatunon sindang baging opisyal, asin leader kan tulong Major Command kang Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Navy, asin man Philippine Air Force. Abang ini, maduduhulan tulos ng Bachelor of Science degree in Management Major and Security Studies. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Okay na. Oras siya ito kayo matugang 9 minutos makalampas ang oras na alas 6 ng pagaga. Kasubago pong mag-alas 6 na wala kitang bigla sa pagmamareta. Hulit nawala man ang supply kang kuryente dito po sa area kasabuyang studio. Pero may mga schedule na power interruption ngunyan. Araw kang kasuray ko to. Dahil talang alam yun sa Rinconada o sa Partido area o sa First District. Pero kasuray ko to. May mga mawarang supply. Loud niya sa may linya Kandaga, Calabanga. 9 to 5 p.m. Diyan sa Muya, diyan sa Dikalayuan, sa may Bagong Bayan, Nortelaga City po dyan. Sa good duman sa may Partikan Calabanga, Kilambak sa Kasiruba. Balik kita sa mga bareta ngunyan sa Kakampi Network News. Ngunyan, aramon tara mga bareta ang ihatod ka sa ito mga Kakamping Radyo. Kaya mga bareta hali dyan sa Rinconada, sa bayan DWEB FM Kamsur. Kaya parang tulungan sa mga bareta si Benny Salitsana Disena. Benny! WEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga bareta. Halidig sa DWB Kamusuran. Radyong kaibigan mo ng kakampi mo pa. Haloy ng plano, pangaturugan kan lokal gobyerno kan Banawan na Baaw na sinabagay ko nin Central Terminal asin Public Cemetery. Nangunyan, nagkaigwan na nin Linaw na marilasar sa urog na madaling panahon. Inin pinahayag ni Mayor Jeff Bisenyo kan Banawan na Baaw. Sigun kay Bisenyo, anduang dakulang proyekto na kaipo na maraykan sa ng Banuan. Tinawang doon kan alkalde ng sir nga pangaturugan, mangyayari na sa urog na madaling panahon. Huli sa karayan kan sarong familia na nagdonar din laga sa lokal na gobyerno na yun bubugtakan ka na sabing mga proyekto. Sigun sa alkalde, kanakalis na simana, nagtuyo na sa saya sa sayang opisina ang representante kan mga eredero kan familia Arroyo sa tabang ni Konsyala Cherry Sapugay na formal lang nagdonar din abot 2,000 o 2,000 metro kwadradong daga na gamiton para sa nasabi na mga proyekto. Ini po halimi na plano na magkaigwa po ining Baaw Central Terminal and Baaw Public Cemetery. Ini pong duwang dakuyang proyektong ini ang kaipuan po talaga ng Banwaan na Baaw. Pero last week po, formal na pong nagdigdi itong authorized na person kang mga Arroyo na nagpaabot po sa kuya. Sa tabang syempre po kang Sanggunian Bayan, po naman si Sagawad Cherry sa Pugay na nagtatabang po sa kuya. Formal na po nagdigdi na ito pong 2,000 square meters idodonar po para po sa Baaw Central Terminal. Aramtaman po digdi ngunyan sa Banwaan na Baaw na maipakitang permanent na terminal. Kaya ngunyan magkakaigwa na po. Parte ng mga naging payag ni Mayor Jeff Bisenyo. WEBFM Radyo Rinconada Kakampibo Network News. Sa ipapandetalyos kan mga bareta sa lado lokal, daik ka malilingawan kan siyudad nin Iriga. Inanipinahig kasudma ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva sa ginibong press conference sa Station Hall kan Sangguniang Palunsod. Kanakod kan itanong Heroes Welcome kan siyudad sa Irigenyang si Giovanni Delgaco na nagpartisipar sa 2024 Paris Olympics ngunya na taon. Sigun kay Mayor Oliva, si Giovanni ang naging dalan para may bugtak sa mapa kan entalong kanaban bagusan ng ang Pilipinas kundi maging ang siyudad nin Iriga huli sa pagiging pinakaenot na Filipina rower na naging marayang performance sa Olimpiada kung sayin ini nag-ika-20 sa interong kinaban. Sigun kay Mayor Oliva,
Leyva da inidakulang utang nabot ng siyudad sa saya kaya man sinuguro kani na ang support ng senabisasyon sa karera kani sa Sandang Bulanos o Sandang Bulanos na itataw kay Giovanni. Then kita malilingawan doon karena siyudad kani because of you na datang sa mga pamangkin na magkaroon kinabang kung lang ka na Pilipinas na Uriga because first Pilipinas will perform well at one point is magkaroon kinabang grabbing accomplishment na and we are truly indebted at pagkanaw kami sa utat na po kaya prestasyon na support na ka na lokal na gobyerno na Arriba Uriga Administration sa kanino. Parte ng mga naging pahig ni Mayor Rex Cuba Arriba Oliva, magigirumduman, nagpuli kasudma sa siyudad din Iriga si Giovanni Delgaco sa rumpropyong Irigenya na nagpartisipar sa rowing event single sculls sa 2024 Paris Olympics na daiman pig swerte na mga sungkit na man na bidalya alagad huli sa sayang magina ipinaling kaning performance siya nag-20 sa mga naglalaban sa rowing event sa siyang pinakamaray sa mga atletang Asyano na kabali sa kompetisyon. Nagpalayog man nilabilabing pasasalamat ang Irigenyang Olimpia na si Delgaco sa ginibong pagsabot sa sayakan siyudad din Iriga sa sayang pagpuli kasudma matapos ang sarong banal na misa na itanaw para sa sayang onra. Nagkaigwanin halipot ng programa kung saan ini nagpasalamat sa gabos na nagtaunin oras para sa na siya makaibanan kasudma. Partikular na pinasalamatan kini ang Arriba Administration sa liderato ni Mayor Rex Oliva kaibaan sa angulang palisod kan siyudad din Iriga sa liderato ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat. Tinawang doon ni Giovanni na ginibuyan gabos sa Olimpiada para mabistuan siyudad ng Iriga sa enterong kinaban asin nagtauman inininhulit sa mga jóvenes na gustong magsunod sa sayang naging dalan bilang sarong atleta na importante maray ang sinasabing pagiging disiplinado asin sa sendang karera sa buhay asin magsarag pibe sa kagurangan sa sendang mga plano sa buhay. Papasalamat po sa pamilya po Mientras tanto, tinawang doon ni Delgaco na talagang ginibo niyang gabos para man mabago ang kamugtakan ninda sa buhay. Ipigbiglad kanina talagang masakit ang sendang pagbuhay huli sa labilabing kapagtiusan. Ipinag-istorya pa kani na sinda huli nga sa kakulangan sa kamugtakan pinansyal. Nag-arkila sa loob ng 32 na taon. Asin sinabi pa kani na kaido huli sa kapagtiusan kasi ng pamilya ang sendang ina maluto ninduang paketeng instant noodle asin ini pinagbabarang abangan nindang anom na gayong magtururugan. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit saral si Ben Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Mga bareta hali dyan sa Rinconada sa pagkan DWEB-FM 99.9. Alas 6:17 ang oras siya tungo dyan. Isunod na mga bareta haliduman sa partido. Sa pagikan KM Kakampi Partido. Kaya baran ito naman si Rene Orellosa o kung naman si Marjorie Frank. Si Rene, si Pading Rene. Partido, go ahead! KM Partido Kakampibo Network News. Mabalot sa kakamping June Oyan mga barata gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Binibistong number 3 municipal most wanted person sa Banawan kang presentasyon ka Camarines Sur. Naaristar ka na pinaggasarong operatiba ka na Philippine National Police sa Banawan ka na presentasyon ka Camarines Sur. Siringman na Goa Municipal Police Station. Pasado sa report ka na presentasyon na Municipal Police Station. Kasod malas 9 ni na pagkabanggi Agosto 8 sa Barangay Tagungtong Goa Camarines Sur. Sarong may alias na Mark, 25 anyos sa soltero. Ngayong trabaho sin residente kan Barangay Santa Maria Presentasyon Camarines Sur.
na pinag-aprender kan pinagsarong mga personahis kang Goa Municipal Police Station sa pamamayo ni Pulis sa Major Romeo T. Ranara, Acting Chief of Police. Siring man na presentasyon na Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Mark Espanya, Acting Chief of Police inuliman sa kapusugan kan mandamiento de aresto Petsado Setyembre 29 taon 2023. Ini para man sa krimen na rape o kaya man na panadulugos. Seraro man ka na sarong kaso kriminal na kung sa Mayo man na pinag-rekomendar na piyansa ang korte para sa temporaryong pagkakalibre kan sinambit ng akusado. Ang arestado nga wanted person duman sa banuan kan na presentasyon ka Marinesur na pinag-bitbit sa Goa Municipal Police Station para sa booking procedure asin magkakanigong disposition. KM Partido, kakampi mo, Network News. Mientras tanto, katagod pa man giraray ka na kampanya ka na Philippine National Police kontra sa mga most wanted person. Number 2, Municipal Most Wanted Person sa Banuanin San Jose, Camarines Sur. Arestado man kan mga otoridad. Nilo Oriana sa detalles kan Barata. Arestado naman kay mga otoridad sa Banuanin San Jose, Camarines Sur, nakalistang number 2 Municipal Most Wanted Person kan sinabit ng Banuan na pigtutubudan o na sinasabing tulakan illegal na droga. An matayong pong pag-aresto nangyari kanakaaging alaw Agosto 7, 2024 sa Barangay Old Moriones o Campo, Camarines Sur, kan pinagsanong persa sa Operatiba kan PNP San Jose, Provincial Intelligence Unit kan Camarines Sur o Campo Municipal Police Station asin Mansangay Municipal Police Station. Asin ini sa bertud nun kan mandamiento de aresto na pinagparawas gikan sa Regional Trial Court Branch 58, 5th Judicial Region sa Banuanin San Jose, Camarines Sur na pinagparawas ka nakaaging Agosto 5, 2024. Ang lalaking sospitado anday naman piga pangaralan ang nag-atubang ninduang kasong paglalapas kanak sa Republika ng 2165, particularmente ang Section 5 as in Section 11 kan Article 11 kan 9165 as in may criminal case number 2024 that's 6770 na mayo nintigo rekomendang piyansa ang husgado sa sayang temporaryong libertad asin man criminal case number 2024-6771 na may rekomendadong piyansa ng 200,000 de pesos ipigpaaram sa sospitsadong klase kan sayang pagkakasalan sayang asin man sayang diretsos konstitusyonal. Sa ngunyan ang sinabitang akusado ang nasa kustodiya pa kan San Jose Municipal Police Station asin nakatalaan ni presentar sa Court of Origin para man sa magkakanigong disposisyon. Dagdag na marata sa radio lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Loriana Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Tarong bus ka na GC Liner Bus sa company na sulok kasudman sa Banuan ka na Ocampo, Camarines Sur. Detalyas kan Barata Dadza Prado. Tarong unit ka na GC Liner Bus ana sulok kasudman Agosto 8, 2024 bandang alas 5:30 hapon sa may partikan Old Moriones Ocampo, Camarines Sur. Ang sinambit ng bus may body number 1012 sigun sa informasyon na naguno kan KM kakampi mo partido hari sa siyudad ni Naga ang JC Liner pasiring sa partido partikular na sa Banawaan kan Lagunoy. Tulos man na nakapagresponde ang Bureau of Fire Protection kan Banawaan ni na Ocampo kung saan pinag-sumpitan sinambit ng bihikulo tinganing mapalaw kaya mapunda ang kalayo. Ang insidente nagkausa man na pagkagrumo ka na bulos kan trapiko kung saan halaba pon sa may partikan na Barangay Anawan hanggang sa may boundary kan Tagawon asin man na Ocampo. Yaman asin o kaya man na nasabot na mga personalis ka na PNP Ocampo asin mga barangay tanod sa lugar tinganing imanehar ang pagkagrumo ka na bulos kan trapiko ni kaigunin mga bihikulo nahali sa siyudad ni Naga pasiringon sa partido area asin pasiring man sa siyudad ni Naga. Sigun pa sa informasyon, asin basado sa mga nakahiling sa nangyaring insidente, maayos man subot nila nadanyaran buhay o kaya nairido sa ladukan mga pasahero, then huli ka ang mga ini ang nakabarba pa man na salbado, mantang nasusulo nasambit ng bus. Para sa Kakampi mo Network News, Dads Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimong bareta inalansar ka na Department of Health, Center for Health Development, Bicol ang school-based immunization program kontra sa human papilloma virus o HPV sa mga eskwelahan sa na probinsya sa Bicol sa bulan na Oktubre ngunya na taon. Segun kay Dr. Desiree Breseño, Regional Program Manager ka National Immunization Program,
sa hirarom ka na Department Memorandum number 2024-0250. Ipapasunod ang liwat na pagpapabakuna sa mga eskwelahan matapos ang COVID-19 pandemic sa pagkikipagtabangan kan Departamento kan Salud sa pagpapasunod man kan sinambit ng programa. Dugang pa niya. Target kani ang mga kababayan ng mga estudyante na grade 4 sa entero nga Bicol Region. Pinagato na doon ni Dr. Bresinho na pwede man ining maipasunod sa mga pribadong eskwelahan sa Rion. Ang HPV ang pwedeng makuha sa pagiman kampay kipag relasyon sexual na pwedeng magdaranin mga helang arog kan genital warts sa cervical cancer, penile cancer asin anal cancer, pero sa sexual abstinence asin na pagiging loyal sa aspetong pangsalud. Pwede man na maibitaran ng HPV infection sa paagiman kan pagbabakuna. Pinag-inkaminar kan DOH Bicol ang mga magurang na patudukan ni na HPV vaccine ansin ang mga aki na babaeng edad siyam sagod 14 anyos para maibitaran ang cervical cancer asin iba pang helang. KM Partido Kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido ang sendong para barata Rene Aurelio sa Babalos sa Marinaaga. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 6:24. Isunod na mga baretang Tribune Bang kan BBS FM sa Naga City kay Baran si Jonel Cuba. BBS! BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa ito'y mga barata sa lado lokal, pagbaba kan presyo kan krudo o gasolina, dain na subuot mati kan mga tri-mobile driver digdi sa laog kan syudad kan Naga. Dain na pigtatawanin dakulang atensyon kan mga tri-mobile driver anda pagkakaigwa kan pagbalikan presyo kan gasolina sa ibong kan pagbawas kan presyo kanikan nakalis na aldaw sa kada litro na sa indang pinagbabakal. Sabi kaya ni Konsyal Hilbilin na ana presidente kana e-trike Tri-Mobile Tricycle Driver Operators Association sa laog kana syudad Kinaga, sintimos sa naman na ana bawas kana presyo kana krudo asin gasolina sa kada litro kaniya asin mas dakula padaan aumento kan presyo kun ikukumpara sa pagbaba kan presyo kani. Dai naman subuot mati kan mga tricycle driver ang pagbabago kan presyo kan krudo asin gasolina nin huli man tadati naman na nagkaigwanin aumento sa pamasahe asin siring man na bawasan man ana reklamo kan mga tricycle driver sa laog kan syudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 46 anyos na taga Lucena City dakop sa drug buy-bust operation duman sa Banwan kan si Roma Camarines Sur. Boyet Paderes sa detalye. Haloy bago makapuli duman sa Lucena City ang sarong 46 anyos na lalaki pagkatapos na inimbada ko sa drug buy-bust operation dyan sa Banwaan ng si Roma Camarines Sur kasudmang maagahon. Ang suspect sarong nagngangarang Arnold Bagtibay Igalyon kan Barangay Sabang sa Sulat kan Lucena. Base sa report kan si Roma Municipal Police Station alas 3 ng maagahon kan magkondukta ng buy-bust operation mga operatiba asin ang sarong pusur bayar na kabakaling kantilan 500 pesos na sabu sa suspect kung kailagos na ining pinusasan. Nakakuha pa sa posisyon kay ni Andoa pag sa sining sabu na nagkakantilan 2,700 pesos. Nagtutubod ang mga autoridad na igwa ining kasapakat dyan sa Zone 2 Barangay Tungubantigi si Roma Camarines Sur kung sa inin nalakop. Ang kasapakat kani ang palagos na pigahanap ng mga autoridad. Para sa BBS News, Boyet Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga barata, manihamento kan PNR nakiulay sa publiko na iwasan na magtambay sa release ta sunod-sunod na daan na pagbiyahe kan trend. Boss O Kaisminda sa detalye. Nangapudan na si Attorney Celeste
Lautakan na PNR, OIC manager na maglikay ang manakaistara sa gilid kan na tren, ngulit sunod-sunod na ang biyahe kan na tren sa Bicol. Asin ini para maibitaran ang mga aksidente. Iwalay mi po na dahil po magpara stay sa Riles. Dahil po kita magpark sa tuyang mga lunadan sa gilid ng Riles. Dahil po kita magparaliw sa Riles, lalo na po pag may paabot na tren. Kami po gabos tayo pero so pigigibo mi para maibsan po ang mga insidente na nangyayari sa tren. Nabanggit ko po na po sa Indo Subago si mga esperso na pigigibuta and sana po sa pakikipagtabangan sa Indo, lalo na po sa satuyang media igdi sa Bicol, pakikipagtabangan po sa Indo, sana po maipaabot na po sa mas dakol na nanunungdan. Attorney Celeste Lautakan, PNR. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, ang barangay ka na pakul na kamati manin kawa ranin na tubig. Iyan sa ibungkan pagkakaigwanin na haraning pumping station. Alagadan problema da sa basura, gigibuan na lang nin paagi kan na barangay. Dai man nakasalbara sa problema sa tubig an na barangay kan pakula na igwanin na haraning pumping station sa parte mismo kan Metropolitan Naga Water District. Segun ki Kapitan na Rubin na Limbo na matian man kan sa indang barangay hall. Ana kawarana nin bulus nin tubig dawa ini haraning maraya sa pumping station kan MNWD. An paliwanag da sa inda kana MNWD iyo ana pagdakol kan konsumidor asin na daina kaya nga akomodaron kan mga pumping station ana sa indang barangay. Sering man an kalumaan da kanagkapira pang mga pumping station na kinakaipuan naman dang i-repair kaya nawaranin bulus kan supply kan tubig sa indang lugar. Sa ibong kani ninuli kan na pagkakawara man nin o kadakol na problema sa parte mismo kan na basura sa indang barangay. Rason kan na pagkakatambak kani asin man day nahakot na mga basura kan syudad Kinaga piga tatawanin na paaging unyan kan opisyal kan barangay kan na pakula na magbakal na lugod sindakan sa diring truck na matabang sa paghakot kan basura sa indang barangay. Dangan ini dadaraw na lang dyan sa dump site kan East WMO. Papang barata sa lado lokal, mga bagong reglamento para sa gigibo na military parade sa bulan kan Septyembre, pinaluwas na kan LGU Naga. Daryl Banyas sa detalye. Igwa ng mga bagong regulasyon para sa military parade, nagigibuhon mo niya na taon. Sa pag-atupang sa mga miyembros ng media ni Consyal Omar Buenape, sabi ka ini na may mga requisitos na dapat isubitir ang mga pamayokan at eskwelahan antes na maging kwalipikado sa kompetisyon. Kabalidigdi ang sertifikasyon na magpapatunay na mga parading unit. Ini mga lehitimong estudyanteng naka-enroll sa indang eskwelahan asin dapat sa sinambit ng kategorya para man sa band and majorettes at para sa certification, kahit po nindang magdara ng listahan kan mga pangaran kan mga mabali, pati naman ang sa indang mga retrato, tangarig na masyerto na talagang sindaan presente sa oras kan kompetisyon. Ang sinabitang lakdang kasunod kan mga na-report na insidente kahit to, kung saan igwasabot na mga ipigbali sa kompetisyon na mga professional na o bako naman mga estudyante. Sinabi ni Buenape na kung in kaso mapatunayan na nagpapabali ang sarong eskwelahan na bako kan lehitimong estudyante, sinda iba-blacklist ang sindain na nung katutungutan na makapagpartisipar sa aktibidad ngapit na panahon. Siglalauman kan opisyal na dakul at mapartisipar sa aktibidad na ini, na ang deadline kan pagpalista ipigpako nin asa sa Agosto 26 para man maibitaran ang sobradong entries. Ang mainot na magsumiter ng entry, iyo man ang naiinot sa order of parade as in target na patapos ang military parade alas 4 nin hapon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS, Basta Bareta, Sigurado. Yan tabi kakambing Jonan mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, Sigurado.
Ini is Basta Bareta, Sigurado. Kakampi Network News. Jugalas, lapas, kakampi mo. Si Congressman Elvin Fertequea bilang majority floor leader kan commission on appointment at mismo nagrekomendar na dahil na pabasahon kan sa iyang opening statement si Angara kang ini maghampang sa CA. Antes kani, nagampang ang senador sa Committee on Education kan CA para simbagon ang mga kaputan sa sayang appointment alagad bayo pang 5 minuto nakuha niya na ang pag-uyon kan committee. Ang rekomendasyon ni Congressman Elvin Villaferte pulbaran na iapilar ni Senadora Risa Ontiveros para mahilanjugman ang pigpreparar na diskurso o speech ni Angara alagad nag-uyon naman siya sa motion ni Congressman El Rey. Si Senadora Loren Ligar naman nagrekomendar na i-refer sa plenaryo ang pag-aprobar sa appointment ni Angara bago sinuportaran ng mga miyembros kan CA. Matandaan si Angara na senador ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa DepEd kada maglimitar sa siyang pwesto si Vice President Sara Duterte bilang sekretaryo kang ahensya. Mientras tanto mga tugang, oy dyan sa mga taga-Baaw and sa mga maagi dyan sa sentro kan Baaw, Camarines Sur, may ipinalabas na travel advisory at Department of Public Works and Highways, 5th Engineering District, banungod sa mangyaring temporary road closure. Pirang aldaw sa masunod na simana, yan tangaling tawanan dalan, ang Kamuyan Festival 2024 activities. Isasarado sa arumang klase ng bihikulo sa Agosto 14 pun alas 8 ng pagaga sundong alas 5 nin alas 8 ng pagabanggi. Siniban sa Agosto 17 isarado man ang porsyon kan tinampo sa sentro kan irig akan Baaw sagud sa may municipal hall pun alas 12 ng pagkauto sundong alas 3 ng paghapon asin man alas 12 ng mataga. Asin ultimo isarado sa maabot na Agosto 23, unman alas 7 ng pag-aga, sundong alas 8 nin pagkabanggi. Gabos na mga motorista na maapiktaran kan sinabit na mga nakataraan na road closure, inaabisuan na mag-agi sa kalabaan kan Maharlika Highway. Sa iba pa mga bareta mo dyan sa lado lokal, hinagad na ni Congressman Elvin Villaferte naman sa Senado na dagos ng aprobaran ang propesto may katuyuhan na pagkusugon ang grassroots sports development ka mga nasyon. Yan tangani magdakol ang mga Olympic medalists kan Pilipinas. Sigon ki Congressman El Rey, inaprobaran na kang Kamara ng Representantes ang House Bill 8495 na nagtataw ng startup funds o discount vouchers sa mga atleta na day kaya magbayad ding membership fee sa mga sports o recreation clubs. Sinabi kang kongresista kan 2nd District ng Camarines Sur na ang House Bill 8495 dagdag sa proposto na i-institutionalize ang Philippine National Games Program o ang House Bill 8468 na aprobado na kang Kamara patinaman kan Senado. Katuyan pa kan HB 8468 natawanin financial support ang mga aking atleta na may kadiinan o matawanin tabang pinansyal ang mga accredited sports organization para sa indang grassroots sports development initiative umapagayon ang sa indang mga sports facility. Sigun pa kay Congressman El Rey, ang purposto na babagay sa promesa ni Speaker Ferdinand Martino Valdez na tamangan kang Kamara ang sports na makakuha ng bastanting pundo para sa mga masunod na taon. Erot ka rin nasungkit kang Pilipinas ang pinakamagayon na record ka sa Olympic Games matapos ang sarong siglo o na magbali ini sa nasambitang kompetisyon kan 1924. Ang Pilipinas ika-24 sa medal tally sa 206 na partisipanting nasyon. Sagud kan Agosto 28 ang Pilipinas o kan sagud kasugma ang Pilipinas iguan ng bulawan na medalyan 2 na nakuha ni Carlos Euro asin 2 bronze at nasungkit man kang boksingerong si Sinda Nesty Peticio asin man Ira Villegas. Ultimong bareta niya tungkol niyan sa lado lokal. Pigbuyagyag kang Philippine Statistic Authority sa Bicol na igwang 80,000 na mga residentes sa marbibang lugar kan Bicol ang mayong birth certificate. Napagraba na kanaklan sa mga mayong birth certificate kabali sa mga indigenous people, mga miyembro kan Muslim community, as ito mga
nag-i-star sa mga marginalized o mga buwarang lugar. Sinasabi kang PSA na ang kawaran ng birth certificate may koneksyon sa iba-ibang rason. Kabali ang interesado ang paing inconveniente sa mga residentes. Katod kani, ipinahayag nataka ni Mario Silver na nasabit ng kawalan ng birth certificate ka mga residentes kan Bicol. Ang Philippine Statistics Authority naglansa ng birth registration assistant project para mag-opresir ng libreng registration services duman sa mga nangangaipo. Target kang PSA Bicol na maabot ang 99.5% na registration rate. Balita sa luwas kang Pilipinas ng Unyal, liwat na binanatan ni dating US President Donald Trump ang sayang kalaban sa pagkapresidente na si Vice President Kamala Harris. Hindi mo kanay ang pahayag sa Mar-a-Lagos sa Palm Beach, Florida. Inapod kani si Harris na radical leftist. Mentras na ang running mate kanina si Tim Walz kontra subot ini sa pagkakaigwaning seguridad sa nasyon o di man sa pagtugot na magdakol ang mga illegal na immigrants. Gusto kan dating presidente kan Amerika na magkaigwaning tulong debate sinda ni Harris sa maabot na Setyembre 4, 10 asinman 17. Ini ang Kakampi Network News Network. Sa balitang sports ngunyan, nagtapos ning mapait na dahil pagtrayumpo ang kampanya ni National Lady Boxer Nesty Peticio sa 2024 Olympics Game sa semifinals sa Stade Roland Garros. Dahil nagtrayumpo si Peticio na masungkit ang pagiturugan na gold medal sa sayang ikinawang sunod na Olympic Finals matapos ang kadaugan ki Julia Sirimita kang Poland para makontento na sana sa bronze medal. Idinagdag ini kang Pinay fighter sa nainot niyang silver medal sa Tokyo Games kan 2021. Mientras tanto, nakatutok sa tsansa para sa Olympic Gold, nagpangadji si Peticio sa sayang corner pagsakat niya sa ring bago makuha ang 5-0 bintahi sa first round. Kakampi Network News Network News. Mga tugang iyara po mga balita sa Donato Biaran sa Kakampi Network News. Ngunyang pong aldaw na Biyernes, Agosto 9 taon 2022. Kita po na ang tabayaran sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringgurada, sa 99.9 Kiam Kakampi naman sa Partido, pananaman sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pagkarang po kambilog na porsa kang Kakampi Network News, kami po mabalik sa Lunes sa sarapang amin na presentasyon ng mga balita simulcast. Sa aga po ang tabiara kita sa BBS FM. Sa satuyang programa alas 6 ng pag-aga, sundong alas 9, kabali po ang programang Promadong Serbisyong Kaferte, kataban niya ito mga co-anchors. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur Online, dito po sa Naga City. Barang ko si Ivan Burawan sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa doon pagantabay. Happy weekend sa kung sa masunod para sa pang presentasyon kan mga baretang on-air online digdisa. Kakampi Network News Network News. KM Kakampi Kamsur.